Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, ano man ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, nabubuhay at naghahari, isang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, ano ba ang isang leader? Ang isang leader ay isang tao na nagbibigay ng inspirasyon sa kanyang kapwa, sinusunod na kanyang mga kapwa, at gumagawa ng kabutihan para sa kapwa. Naglilingkod ng tapat, lingkod bayan, lingkod lipunan. Hindi lingkod bayan, lingkod nakaw, lingkod dambong. Yan ang tunay na leader. Ang tunay na leader, nire-respeto, pinagalang, pinagbubunyi, pinagpugay, lahat na ng kabutihan. At ang isang tunay na leader, ayon sa paglalarawan ni Jesus, ay isang mabuting pastor na nagbibigay ng buhay sa kanyang mga tropa. Hindi katulad ng mga leader politika na hindi nagbibigay ng buhay, kundi kumikitil ng buhay ng kanyang mga kalaban sa politika at ang hindi sumusunod sa kanya. Yan ang pagkakaiba ng isang tunay na leader. At dahil nga sa ginugunita natin ang Semana Santa, malapit ang Semana Santa, isang linggo na lamang, at ang sa sunod na linggo ay ang atin ang pagdadakila sa kadakilaan ni Jesus, sa kanyang pagiging tunay na Diyos na ngayon ay nasa langit at nakaluklok sa kanan ng Ama. Ngunit sa takdang araw muling babalik sa libutan, muling bababa sa lupa upang tayo ay hahatulan patay man o buhay. Yan ang isang ang larawan ng isang tunay na leader, si Jesus. Sa paggunita natin ng Semana Santa, gunitain natin na matapos ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, kasama ang kanyang 11 apostoles. Di ba ang apostoles sana ay 12? Ngunit nagiging traidor, nagiging si Judas Iscariote. Ipinagkanulo si Jesus sa mga Hudyo upang dakpin at patayin sa halagang 30 pilak, 30 pieces of silver, para bang nakakuha ng pork barrel na isang congressman na tibang-tiba. Kaya binababoy na lamang ang isang distrito. Walang pagkakaiba. Ganyan si Judas, ang tresurero ni Jesus sa kanyang kapanahonan. So yung 11 apostoles at Jesus, nagkaroon ng isang tinatawag nilang Last Supper. Pero makayatang hindi naman yun hapunan, sapagkat nag-inuman sila ng alak. Alak at ang kanilang palaman ay tinapay. Tinapay na nga, piniraso pa ni Jesus bago ibinigay sa kanyang mga apostoles. Yan ang kanilang huling hapunan, the Last Supper. Pero huwag natin masyadong seryosohin itong bagay na ito. Ang una nating seryosohin ay ang unang ginawa ni Jesus bago ang naturang Last Supper, bago ang naturang makasaysayang hapunan. Matapos na pumasok si Jesus sa Jerusalem, matagumpay na pumasok si Jesus sa Jerusalem, inipon niya ang kanyang 11 apostoles at kumuha siya ng isang malinis na palanggana at isang
piece of cloth, malinis na basahan, hindi basahan sa sahig, hindi pamunas na putik, kundi isang malinis na basahan. At inugasan niya ang paa ng kanyang mga apostolis. Yun mismong suta natin ng kapanahonan o pagsapatos, sandalias. Kaya sila nga si Jesus nakapaalan. Mabuti, hindi ganong matinig ang kanilang mga dinadaanan. So, inugasan ni Jesus. Nagugas na si Jesus, natural si Pedro ang pinaka number 1 sa mga apostoles. Siya nga ang nagiging unang bishop of Rome o pope ng simbahan katoliko, si Simon Pedro. Totoo niyang pangalan, Simon, kaya sa naging Pedro, dahil bininyagan sa ni Kristo na siya ay isang bato. Kayo si Pedro, sa itaas dito ng batong ito, itatatag ko ang aking simbahan. Pinili niya si Pedro kaya, Thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it. Napakaganda ng kasaysayan ni Simon na naging Pedro. Pero balikan natin ang paghuhugas ng mga paa. Nanghugasan na ni Kristo ang kanyang paa. Ang sabi ni Simon Pedro, Aba, Panginoon ka namin, ikaw ang pinuno namin. Dapat ako ang maghugas ng paa mo. Hindi ikaw ang maghugas ng paa ko. Hindi ako karapat-dapat na ganyan. Ikaw ang boss namin. Ikaw ang pinakaano namin, pinakapuno. Tapos hugasan mo ang paa ko. Ang sabi ni Jesus, ang sino mang hindi magpalinis ng kanyang paa, ay hindi mawala ang kasalanan at hindi makapasok sa langit. Kasabi ka agad ni Pedro, ay, Kristo, kung ganun, huwag lang hugasan ang mga paa ko. Ito ang buo kong katawan para magiging malinis. Paliguan mo na lang ako. Talaga ito si Pedro, di ba? Live and right. Ngayon, pero ano ang pinapakita dito ni Jesus? Ang sabi ni Jesus, matapos ang ako na inyong tinatawag na guro, ako na inyong tinatawag na Panginoon, lumuhod yung muko, naghugas ng inyong mga paa. Gawin ninyo ito sa inyong kapwa, katulad ng ginagawa po sa inyo. Sa madaling salita, ang nilalarawan ni Jesus na isang tunay na leader ay isang leader na mapagpakumbaba, naglilingkod ng malasakit sa kanyang mga nasasakupan. Hindi ang katulad ng mga leader natin ngayon. Pero hindi natin maiwasan ang makulit-ulit ang ganitong bagay. Dahil sa hindi natin maintindihan ang ating mga leader. Hindi lamang sa Pilipinas, ang gulo ngayon sa mundo ay dahil sa isang umano'y kagalang-galang na leader na si Donald Trump, ang umano'y presidente ng bansang Amerika, ang pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo. Sana ang ating mga leader magising sa katotohanan na ang isang tunay na leader ay isang mabuting pastor. Isang pastor na nagbibigay ng buhay sa kanyang mga tupa. Katulad ng ating leader na si Jesus, panakot ang matay sa krus, alang-alang sa ating kaligtasan. Walang masama sa isang leader, nasa isang leader yan kung anong klaseng leader. Gayahin natin ang isang leader tulad ni Jesus. Maging isang leader na mapagpapakumbaba, naglilingkod ng tapat, at handang ibuwis ang buhay para sa kanyang mga nasasakupan.